Magandang araw mga karelasyon. Alam niyo ba na sa isang relasyon, hindi lang puro pagmamahalan at sweet moments ang mahalaga, kundi pati ang pag-iwas sa mga bagay na nagiging dahilan ng tampuhan, inis at minsan hiwalayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakaayaw ng mga lalaki sa babae. Kahit gaano pa kamahal ng isang lalaki ang kanyang partner, may mga ugali o kilos na talagang nakakairita para sa kanila. At kung hindi ito maiiwasan, maaring makaapekto ito sa relasyon. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, bringing up the past o laging ibinabalik ang nakaraan. Isa ito sa kinaiinisan ng mga lalaki. Imagine mo na lang, tapos na ang isang issue, nag-sorry na siya, naresolba na, nagkaayos na kayo. Pero every time na may konting tampuhan, bigla na lang ibinabalik ng babae ang lahat ng mga pagkakamali ng lalaki mula noon hanggang ngayon. Bakit ito ayaw ng mga lalaki? Dahil para sa kanila, kung tapos na ang pagbabalik sa nakaraan ay parang sugat na pinipilit mong gamutin. Pero pilit mo namang kinakamot. Anong mangyayari? Hindi siya maghihilom. Yung paulit-ulit mong iniisip at binabanggit ang isang bagay hanggang sa lalo ka lang ma-stress at lalo ninyong hindi makuha ang peace of mind. Ang lalaki, gusto niya ng partner na marunong mag-move forward. Kung may problema, harapin, ayusin, at pagkatapos ay huwag nang ungkatin kapag natapos na. Kasi kapag palaging ibinabalik, hindi lang siya napapagod, kundi nakakaramdam din siya ng frustration. Number two, hate to admit wrong o ayaw tumanggap ng pagkakamali. Alam mo ba, isa sa mga hinahanap ng lalaki sa isang babae ay yung marunong umamin kapag nagkamali. Pero ang nangyayari, may iba dyan o may ibang babae na ayaw tumanggap ng pagkakamali o pagkukulang. Kapag ayaw tanggapin ng babae ang kanyang ginawang pagkukulang o pagkakamali, ano ang mangyayari? Lumalaki ang gusot, ang away, at nawawala ang sense o fairness sa relasyon. Ang lalaki ayaw sa partner na laging, "Ako lang ang tama, ikaw lagi ang mali." Kasi sa totoo lang sa relasyon, hindi ito contest o competition kung sino ang laging tama at kung sino ang laging mali, kundi partnership kung saan pareho kayong matuto at mag-aayos ng mali ninyong dalawa. May mga lalaki na dahil dito, nagiging tahimik na lang sila kahit tama sila kasi alam nilang walang kahihinatnan ang pag-uusap. Ang masama nito kapag napuno na ng sama ng loob, unti-unti itong magiging dahilan para lumayo ang loob niya. Number three, using intimacy as a threat or reward. Ito ang pinakaayaw ng mga lalaki. Yung ginagamit ang intimacy bilang sandata. Para sa isang lalaki, mabigat ito. Kasi ang intimacy para sa kanila ay hindi simpleng physical act lang, kundi ito ay expression ng koneksyon at pagmamahal. Kapag ginagamit ng babae ito bilang weapon o reward system, nawawala ang halaga ng closeness at nagiging parang transaction na lang. Sa psychology, ito ay isang uri ng emotional manipulation. Hindi lang nakakabawas ng respeto, kundi nakakasira ng trust. Kapag laging ganito, nagiging defensive ang lalaki
dahil nararamdaman niya na ginagamit siya. Nababawasan ang saya at excitement dahil sa halip na kusang loob, nagiging conditional na. Unti-unti niyang mararamdaman na hindi siya minamahal ng totoo, kundi base sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Mga kababaihan, tandaan, ang intimacy ay hindi dapat maging parang pabuya kapag nagustuhan ninyo ang ginawa ng partner nyo o parusa kapag may hindi siya nagawa. Kapag ginawa nyo itong kasangkapan ng pagmamanipula, hindi lang katawan ng lalaki ang tatamaan, kundi pati ang puso at damdamin niya. Number 4, constantly complaining. O, lagi kang may reklamo. Ito na siguro ang isa sa pinaka nakakaubos ng pasensya ng lalaki. Imagine mo na lang, kahit anong gawin niya, parang kulang at mali pa rin. Nag-e-effort siyang gumawa ng bagay para sa iyo, pero puro na lang reklamo at pagpupuna ang sinasabi mo. Ang tawag dito ay constant complaining. At sa totoo lang, kahit sinong tao, lalaki man o babae, ay napapagod kapag palagi na lang naririnig na wala silang ginagawang tama. Ito ay nagdudulot ng emotional exhaustion. Kapag paulit-ulit kang nakakarinig ng reklamo, nagkakaroon ka ng impression na wala na akong magagawa para mapasaya siya. At kapag dumating ang puntong iyon, ang lalaki ay mawawala na ng gana at unti-unti nang mawawala yung mga pag-e-effort niya. Tandaan, ang pasasalamat ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa lalaki para mas lalo ka pang mahalin at pagsilbihan. Number 5, don't respect privacy. Hindi marunong magbigay ng personal space. Napaka-importante nito. Kahit gaano pa kalapit ang dalawang tao sa relasyon, tandaan natin, may mga bagay na personal pa rin para sa bawat isa. At sa mga lalaki, gusto rin nila ng personal space at respeto sa kanilang privacy. Pero minsan, ang ibang babae ay nagiging sobrang possessive. Binubuksan ang cellphone ng lalaki nang walang pahintulot. Kinwe-question lahat ng kausap niya. Tinetesting kung saan siya pumunta. At minsan, pati simpleng me time ay iniisip na agad na may itinatago. Tinatawag itong controlling behavior. At alam nyo ba, kapag sobrang kontrolado ang isang tao, nagkakaroon ng epekto ito sa kanilang mental health. Ang lalaki ay nakakaramdam ng pagkakakulong at sa halip na manatili, mas lalo siyang gustong makawala. Ladies, huwag niyong isipin na kapag humihingi ng space ang lalaki, ibig sabihin ay hindi na kayo mahal. Ang totoo, ang space ay nagbibigay ng pagkakataon para parehong lumago at mas lalo pang namimiss at mahalin ang isa't isa. Tandaan natin, sa relasyon, hindi lang mahalaga ang pagmamahal, kundi pati ang respeto, trust, at ang kakayahang mag-adjust para sa isa't isa. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.